Magandang umaga mga kababayan, matindi na naman ang ating bibigyan ng reaksyon. Senator Marcoleta, may bagong pasabog. Binanatan niya si BBM mga kababayan. Bakit kaya nasabon niya ng bonggang-bongga si BBM? Dahil tila hindi alam ang ginagawa mga kababayan. Nako, magugulat kayo dito sa pasabog ni Congressman Marcoleta o Senador Marcoleta. Bago ang lahat mga kababayan, papanoorin muna natin itong video na reaction ni Senator Marcoleta. Bakit nasabon niya si BBM? Panoorin po natin mga kababayan. Kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon, Kong. Ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa, underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. O ngayon, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Tama, hindi yan naabot yung expectations. O bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? O di pareho rin yun. Para nga, kasi may na-reshuffle, no? Ano naman ang guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Baka naman ganun ang maging epekto, Kong, doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Hindi nga, yung tao naghihintay Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya, may seryosong ganito di ba? Tama Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang dun sa isa, parang aso, pinalitan mo lang ng ng collar. Walang galang na sa paghalimbawa dyan, palagi naman ginagamit yun Kung underperformance, palitan mo. Yun ang alam ko Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? May karapatan ka namang magpalit. Siyempre. Wala na bang iba na may papalit? Ay, ang pakarami Napakarami magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Bakit parang rigodon? May tawag doon sa pagkakuha na yung musical dance chair. O chair dance. Parang trip to Jerusalem. Nakita ko Hindi ganun ang inaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Palitan mo ng inaasahan mo na gagawa ng masigit na mas magandang trabaho doon sa inaasahan ng mga tao. Di ba? May napalta naman daw, Sen, yung DNR, Yulo Loizaga. Ang bagal naman ang sinasabi natin kung ikaw ay nabahala sapagkat ang tao ay nakita nila na, teka muna, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun di kinakailangan mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung nagalis ka ng 2, 3, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan inalis mo yung isa, dinala mo rin. Pero kung nakita, 3 ata mga ilan lang. Pero kasi naman kung nagpunta sa Malaysia ang Pangulo, baka naman kaya hindi na ituloy yung pagpapalit-palit. Sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Hindi ba karapat-dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nag-perform? Gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Para lang may masabi yung tao na seryoso ka. Mukhang mali ang nangyayari na hindi nyo napapansin. Ayon kay Caro Dante Marcoleta, bakit daw aalisin mo yung isang tao dun sa posisyon niya, tapos ililipat mo ulit dito sa kabilang posisyon? Para saan pa, mga kababayan? Ito po ang napansin ni Caro Dante Marcoleta. Parang may mali. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong si Caro Dante. Merong pasabog na ikagugulat nyo, mga kababayan. Bakit ganito daw ang ginawa ni BBM? Tignan nyo mga kababayan, which is totoo naman itong sinasabi ni Caro Dante na bakit nga naman ilalagay mo sa kabilang pwesto na posisyon kung dito naman sa kabila
hindi naman nagpe-perform itong taong ito. Parang ano daw, parang pakitang tao lang daw itong ginawang mass resignation ng mga gabinete. Tapos papalitan ulit. Hindi naman mapapalitan kundi ililipat sa kabilang pwesto. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? May point ka naman si Caro Dante. Kaya dito mga kababayan, masasabon itong si BBM. Pakinggan po natin si Caro Dante. Confirm na Hindi pa po, oo. nagsipag-resign na sa ngayon sa tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinagbitiw lahat, Jen? Well, ako Kong, ang assessment ko, siguro, batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun Kong, sa podcast, tinanong siya, na ano ang kanyang impression doon sa katatapos na midterm elections at mukhang doon ata ay na-realize ng Pangulo mukhang kinakailangang maraming cabinet secretary ang dapat mapaltan na Kong, yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election, Jen? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, Kong, ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda. Kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon, Kong. Ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa, underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. So ngayon, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Tama, hindi yan naabot yung expectations. So bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? O di pareho rin yun. Parang nga, kasi may na-reshuffle, no? O mga kababayan, nakita nyo naman. May point nga naman si Senator Marcoleta. Kung underperforming itong taong ito na nilagay mong opisyal sa isang posisyon, halimbawa po sa tourism, pagre-resignin mo tapos ililipat mo sa kabila, nakakasiguro ko ba na ito ay magpe-perform dito sa kabila? Halimbawa, tourism, ililipat mo dito sa DILG. Yung tinanggal mo dun sa DILG, ililipat mo sa DOTR. So, ibig sabihin mga kababayan, nakakasiguro ba daw na gagalingan niya yung trabaho niya? Dun nga sa kabila, hindi niya na kayang mag-perform ng maganda. Yan po ang point ni Caro Dante. Na ibig sabihin mga kababayan, merong puntos ito si Caro Dante na nakikita niya na parang mali ito, na parang pakitang tao lang na para masabi na oops, may ginagawa ang Pangulo pero wala naman. Ituloy ba natin mga kababayan? Bakit ba nasabi ni Caro Dante ito mga kababayan? Ay, nakatikim si BBM dito. Si Caro Dante Marcoleta, matapang ito at merong paninindigan. Sinabi nga niya mga kababayan hindi siya magiging aso ng Malacanang o ni BBM. Matinding banat ito mga kababayan. Syempre, independent body ito mga kababayan. Na talagang ito yung ipinaglalaban ni Caro Dante Marcoleta. Di ba mga kababayan talagang itong ang impeachment na ginagawa nila ngayon. Di ba si Caro Dante isa po dyan yung nagtatanggol kay Inday Sara para wag nang matuloy itong impeachment na ito. So ngayon napansin ni Caro Dante ito. So tignan pa natin mga kababayan, ano ang masasabi niya dito? Mukhang may mali nga talaga. Totoo nga naman halimbawa, nandun ka sa isang posisyon na halimbawa DNR, ililipat mo ngayon dito sa sa MMDA. Paano nga naman makakapag-perform itong ililipat mo dito sa MMDA? Dito nga sa DNR, hindi nga kayang mag-perform o magtrabaho ng maayos. Di ba? Parang
What for? 'Di ba mga kababayan? Yan kasi ang tinitignan ng taong bayan eh. O 'di ba? Yan ang nakikita ni Caro Dante na may puntos talaga siya mga kababayan. So ituloy pa natin. Sabi daw ng Pangulo nakikita daw niya yung resulta ng eleksyon, wala nang tiwala ang taong bayan. Yung kanyang alyansa na 12, hindi nanalo, mga kababayan. Kaya naisip niya na yung gabinete niya ay mag-revamp. O nasitangin niyo mga kababayan. Di ba nakikita ni Caro Dante na may butas ito? Bakit nga naman ganito, ganyan? Ililipat mo din pala dito sa kabila. 'Di ba? Wala ka bang ibang makitang tao na mas magaling dito? Nilipat mo lang ng ibang departamento. Parang regodon ang nangyari mga kababayan. So ituloy pa natin. Paano sinabon ni Caro Dante si BBM? Na inalis mo rito sa isa, pagkatapos doon mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay. At baka naman ganun ang maging epekto, Kong, doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Hindi nga, yung tao naghihintay Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya, may seryosong ganito Di ba? Tama Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa. Parang aso, pinalitan mo lang ng ng collar. Walang galang na sa paghalimbawa dyan, Palagi naman ginagamit yun, Kung underperformance, palitan mo. Yun ang alam ko, Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? May karapatan ka naman magpalit. Siyempre. Wala na bang iba na may papalit? Ay, napakarami Napakarami magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Bakit parang rigodon? May tawag doon sa pagkakuha na yung musical dance chair. O chair dance. Parang trip to Jerusalem. Nakita ko. Hindi ganun ang inaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Palitan mo na inaasahan mo na gagawa ng masigit na mas magandang trabaho sa inaasahan ng mga tao. Di ba? May napalta naman daw, Sen, yung DNR, Yulo Loizaga. Ang bagal naman ang sinasabi natin kung ikaw ay nabahala sapagkat ang tao ay nakita nila na teka muna, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun di kinakailangan mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Mga kababayan, may puntos nga naman si Caro Dante dito na senador na. Di ba halimbawa mga kababayan, naghahanap ka ng mga kababayan ng isang magaling na halimbawa jail warden. Pinili mo si Pedro. Hindi naging maayos yung kulungan. Magulo, may mga nangyayaring krimen, pumapasok yung mga kung ano-anong kontrabando. Itong si Pedro, nakita mo, underperforming, hindi gumagawa ng trabaho. So, ang ginawa mo ngayon, si Pedro, hindi gumagawa ng trabaho ito, imbis na tanggalin mo, inilipat mo lang sa kabila. Inilipat mo sa Department of Finance. Di ba parang ganun mga kababayan? Parang parang hindi naman nagtatrabaho ng maayos, inilipat mo sa kabila. So, merong tendency mga kababayan na itong si Pedro, hindi magtatrabaho ulit ito. Kasi nga, dito nga sa kulungan, hindi siya nakapag-perform, hindi niya naayos yung mga kung ano-anong mga issue dito sa dati niyang departamento. Ililipat mo na naman sa ibang departamento. Di lalong hindi magpe-perform ito. Sabi nga ni Caro Dante, wala ka bang makitang iba na ipapalit dyan? Parang rigodon di ba mga kababayan? Halimbawa, itong si Maria, nandito sa Department of Education, nakita mo, parang hindi nagtatrabaho ito Parang nagrereklamo ang taong bayan hindi ginagawa ang trabaho
si Maria, nilipat mo lang dito sa sa tourism. Sabi nga ni Caro Dante, wala ka bang makitang iba? Parang may mali. Yun ang sinasabi ni Caro Dante. Kung underperforming itong taong ito, di palitan mo ng bago na magaling. Sabi nga niya kung ako ang masusunod sabi ni Caro Dante, ipakita mo sa akin yung evaluation, yung papel. Halimbawa, yung 20 na nag-resign, kunwari, titignan ko yung mga trabaho nila, kung saan sila mahina, ay ganito, kung saan sila nagkulang, mga kababayan. Ganito pala, dito pala nagkulang ito, ganito, ganyan. Ay, hindi pala nagtratrabaho ito. Ay, palitan na lahat ito. Parang ganun, mga kababayan. Yun ang puntos ni Caro Dante. Parang may mali dito. Sabi niya, mga kababayan, kaya hindi siya believe sa ginawa ni BBM dito na kunwari mass resignation pero regodon naman ang nangyari. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? May puntos ba si Caro Dante Marcoleta sa mga reaction niya dito sa ginagawa ni BBM? Na kunwari na inis siya sa mga gabinete niya dahil sa resulta ng eleksyon? Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Di ba totoo naman? Totoo nga naman bakit tinanggal mo? Ililipat mo lang din pala sa kabila. Parang useless. Sabi nga ni Caro Dante, parang yung aso, pinalitan mo lang ng collar. Parang nagpalit ka lang ng diaper ng aso Parang ganun mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Kung kayo'y sumasang-ayon sa sinabi ni Caro Dante Marcoleta, isang like, isang share at isang subscribe, mga kababayan. Sana po, suportahan nyo po ang ating YouTube channel. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines, na laging nandito, pinakamahusay, pinakamalupit, at pinakasikat sa balat ng YouTube. Salamat po ng marami, mga kababayan.